Morning mga kabiyahe. Andito na naman muli. Biyahe ni Frank. Kung kayo po ay naghahanap ng Suzuki Smash, may ipapakita ko sa inyo mga kabiyahe. Ito ay Suzuki Smash talaga ang datingan. Bagong labas ito ni Rossi. Kung gusto niyo na makita si Suzuki Smash, si Rossi Blade 125. Tara, let's go. Tingnan natin sa loob. So tara mga kabiyahe, tingnan natin si Suzuki Smash 125. Si Rossi Blade 125. Ito na nga. Kung mapapansin ninyo mga kabiyahe, hindi natin masasabi na ito ay Rossi. Kung hindi nyo titingnan itong letter R dahil kung makikita nyo mga kabiyahe, talagang kuwang-kuha ang itsura ni Suzuki Smash 125. Kahit ikutan natin yan mga kabiyahe, wala kayong makikita pagkakaiba, kundi yung kanyang decals. Oh, nakikita nyo naman. At ang isa pa mga kabiyahe, sa kanyang mags talagang napakatibay. Ayan, naka 6 stem tayo dyan sa hulihan. Maging dito sa unahan, naka 6 stem din tayo dyan. Naka wavy disc brake, naka dual piston caliper. Same na same ng Suzuki Smash. Yung itsura, maging ang tambutso mga kabiyahe, wala nang pagkakaiba. Pero sa presyo mga kabiyahe, sobrang mura nito dahil mamaya sasabihin ko sa inyo ang presyo nito, magugulantan kayo sa sobrang mura. Ngayon po, ang Rossi ay talagang sumasabay na sa mga branded na motor. Kaya naman, kung gusto nyo na makita, isa-isahin muna natin kung ano makikita natin kay Rossi Blade 125. So ito na mga kabiyahe, sasabihin ko na agad sa inyo ang presyo ni Rossi Blade 125. Hindi ko na kayo bibitinin sa presyo. Sabi ko nga po kanina, ay napakamura lang ng presyo ng unit na ito dahil alam naman natin na ang Suzuki Smash ay hindi talagang kayang tapatan ang presyo nito. So, ito na ang presyo niya. Ang cash po nito mga kabiyahe, 44,500 po lamang. Saan po kayo makakita ng ganitong kagandang unit at 125cc na sa halagang 44,500 pesos? Dito lang po yan sa Rossi makukuha. At kung kukunin po natin ng installment, ang kagandahan pa po nito, wala po siyang down payment. So, ibig sabihin, naka-straight monthly ito mga kabiyaya. At kung kukunin natin ng 1 year, 4,425 pesos po lamang. At yung 2 years niya mga kabiyahe, kalahati ng presyo. Sa 3 years mga kabiyahe, mawiwindang kayo dahil 1,000 na lang, 925 pesos. Ayan, sa 3 years po yan. Kung gusto nyo ng ganitong unit, kung tiga rito kayo sa Bacoor, sugurin nyo na ang unit dito o ang store dito ni Sir Angelo. Dito yan makikita sa San Nicolas Tres, Bacoor, Cavite at sa Marcos Alvarez Extension. May rebate pa pala ito mga kabiyahe, 300 pesos. Puntahan naman natin mga kabiyahe ang kanyang engine displacement. Meron siyang 125cc, 4-stroke, naka-electric at kick-starter. Pagdating sa max power, meron po siyang 6.8 horsepower at 7,000 RPM. Maximum torque naman mga kakabiyahe, 7.5 Nm at 6,000 RPM. Ang kanyang dimensions naman ay merong 1,990 by 645 by 980 mm. Ground clearance 150 mm, wheelbase 1,290 mm, fuel tank capacity 2.75 liters at meron po siyang bigat na 80 kg. Fuel consumption 40 km per liter. So ayan mga kabiyahe, yung profile sa unahan. Unahin natin dito sa kanyang headlight. Napakalinaw ng kanyang lens at ginamitan na rin po siya ng LED. Ayan. So, ang ibig sabihin po niyan, pag bumato po yan, ay talaga sobrang liwanag na. Hindi nyo na kailangan maglagay ng MDL. Siyempre, andito yung kanilang logo na letter R na malaki na kulay yellow. At yan naman yung nagdadala talaga ng kanilang pangalan. At yung kanyang turn signal, yan, gayang-gaya din sa Smash 125. Ginamitan niya ng bulb type. Dito sa kanyang fender, same din sila ng fender. At ang kulay nga pala niyan mga kabiyahe, glossy red na may combination na black. At pagdating naman dito mga kabiyahe sa kanyang gulong, ayan, naka-mags na tayo dito, pero naka-tube type pa yan mga kabiyahe. Pero pwede itong i-tubeless dahil ito nga po ay naka-mags na. Ayan. At naka-6 system tayo dyan na matitibay.
Matitibay yan mga kabiyahe, lalaki niya, no? Meron tayo ditong telescopic port na may Rusi na decals. Ayan, silver ang kulay at ginamitan ng wavy disc brake. Saan ba natin makikita ito mga kabiyahe? I-comment nyo nga dyan. Meron din dito, dual piston caliper. Gold ang kulay. Silipin natin sa likuran. Ito naman yung gulong dito sa likuran mga kabiyahe na may sukat na 2.75 by 17. Ayan, mas malaki siya kaysa sa unahan. Ganon din yung kanyang mags, naka 6 stem na matibay at naka tube type pa. At yung kanyang preno ay ginamitan siya dito ng mechanical drum brake. So ayan mga kabiyahe, yung makikita natin sa sides ng unit na pinapakita natin. May decals tayo dito ang Rusi na kulay yellow, may kulay red, kulay silver at gray. Ayan, yan yung decals hanggang doon sa dulo. Ang makikita naman natin doon sa dulo sa may bandang likuran, yung blade nga na unit name niya at yung 125 na may decals din na silver, white, red. Ayan, yan yung mga combination na kulay. At yung buong likuran niya ay kulay black na glossy. Yung kulay red natin, dito yan makikita sa may harapan niya. At ito naman yung baba niya, yung foot brake natin, yung ating kick starter, foot peg ng ating pillion. Ayan, yung foot peg ng rider natin. And then yung kanyang tambucho na mayroong heat guard na metal at naka-chrome. Makapal yan mga kabiyahe. Naka-dual shock absorber tayo dito sa likuran. Same sila ng Suzuki Smash 125. Mga kabiyahe, yung kanyang taillight. Ayan, kung mapapansin ninyo, same din talaga. Ayan, oh, walang pinagkakaiba. Kaya nyo lang masasabing Rusi, gawa ng ito nga. Rusi Motorcycles Giant 3 verse 36. Sabot-sabot lang. Ayan. Puro valve type pa tayo dito mga kabiyaya. Yung fender dito, ayan, may pagka-rubberize. Hindi siya basta-basta mababali kasi may pagka-rubberize siya. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng kadena. Malalaki rin mga kabiyahe yung kadena. 125 lang, pero tingnan nyo mga kabiyahe yung kadena niya. Heavy duty, yung nakakabit at naka-high speed tayo sprocket dito sa likuran. Mayroon din yan chain cover na plastic. Ito naman yung kanyang gear shifter. Naka-chrome siya. Buksan natin mga kabiyahe yung upuan. Meron tayo ditong maliit na box. Dito naka-install yung battery. So, secured yung battery natin mga kabiyahe. Kahit medyo ilusong natin sa baha, hindi siya agad-agad masi-short. At yung lagay ng gasolina natin, andito yung bukasan sa loob. At ito naman yung appearance ng ating upholstery. Ayan. May logo ng letter R. Maganda yung ginamit din na mga kabiyahe, upholstery niya. Ito naman yung grab bar natin na pwedeng hawakan ng ating pillion. Hindi mangangalyo dahil coated siya ng goma mga kabiyahe, pero metal ang loob niyan. Ito sa kanyang instrument panel, may makikita tayo ditong speedometer, odometer, turn signal, gear, fuel, at saka yung ating ilaw. Ayan, yan yung mga indicator na makikita natin dito sa instrument panel niya at napakalinaw ng lens. Sa right-hander grip natin, sa manibela, ayan, smooth yung kanyang throttle, yung preno sa unahan, maganda, on and off, ng kanyang headlight, electric starter switch. Dito naman sa kaliwa, may high and low beam, turn signal, busina, at saka meron din tayong choke. Ayan. At mga kabiyahe, dito naman tayo sa baba nito. May nasisilip tayo dito. Ayan, napakagaling. At pinagyan nila nito. Ayan. May USB charging port na magagamit natin ito lalo na sa ating mga nagra-ride na malalayo or gagamitin natin sa mga food delivery. Gamit na gamit talaga yan na charger na yan. Ang kulang na lang dyan ay yung charger cable. At meron din tayo ditong hook para sa ating mga pinamili o sa kung ano man isasabit natin dyan. Pagdating naman sa kanyang ignition switch, ordinary pa yan at may susi na mahaba, dalawa. So ito naman ang position natin dito mga kabiyahe. 5'6 ang height natin. Pwede nyo kung gawing reference. 4'11, kayang-kaya ito mga kabiyahe dahil naka
flat pa yung ating paa dyan. Lapat na lapat pa. So, napakababa lang niya mga kabiyahe. So, yun na lang muna mga kabiyahe ang may report ko sa inyo. Kung gusto nyo ng ganitong unit, dito lang yan makikita mga kabiyahe sa Rosie San Nicolas Tres, Bacoor, Cavite. At available yan dito mga kabiyahe. At shoutout na rin sa inyo na mga pumapasok sa Biyahe ni Frank Facebook page, TikTok at lalo-lalo na sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, kita-kits Biyahe ni Frank. God bless.